naitulong ng pagkangalapati sa akin ay ano, yung stress reliever ko. Yun na lang ng ano ko. Tsaka madalang na rin kasi ako umalis sa bahay. Hindi na ako tulad dati na gala. Ngayon, lagi kami nandito. Ito na nga nagiging banding namin ng mag-asawa eh. Pagka-uwi sa trabaho, silip sa ibon. Bago pumasok sa trabaho, silip sa ibon. Yun na lang nagiging libangan ko talaga. Wala na, hindi na nga ako naghalos mag-inom. Wala nang ganun. Mag-iinom pero occasionally. Yun ang nagiging tulong sa akin ng ibon. Mga pang tanggal stress. Pag nakikita ko sila, okay na ako doon. Wag lang magkasakit, lalo na pagkarera. Sa misis ko, kasi Monday to Friday may trabaho siya. Stay in siya. Pagdating na Saturday siya, naglilinis dito ng mga poop tray. Kainan. Minsan siya nagpapaligo. Sa YB pa lang gusto ko malakas na po. Ang kailangan ko lang po talaga kasi, hindi po sila magkakasakit. If ever na magkasakit man po talaga sila, kunyari, one eye. Pag magka one eye po sila, tinitira ko po talaga agad ng Turboflox. Lalong-lalo na po sa mga YB ko na lumilipad na. Ngayon, kung mas malala, Salmonella, Turboflox pa rin po. Palagi po Turboflox po talaga, user po talaga ako ng Turboflox. Hindi sa pagpo-promote. Yun po talaga ang gamit ko. Kasi ang akin naman kasi, ayaw na ayaw ko talaga magkasakit. Palakasin mo na lang talaga immune system ng ibon mo kung ayaw mong tamaan ka talaga ng ganun. Welcome back sa Herbin's Love TV! Magandang araw mga kalapatids. Ako nga po pala si Jules Agner, aka No Hate Loop ng Marinig, Cabuyao, Laguna. Nagsimula naman kasi ako sa pangangalapate sa Taguig, Maynila. Street race talaga ang laro ko. Hindi naman ako talaga yung sa club mismo. Ngayon, natigil, nagtrabaho, napunta dito sa Laguna, at dito naman po ako nakapaglaro ng club. Unang-unang nilaruan ko pong club, PSU. Hanggang dumami, hanggang napunta po ako sa APRA. Ayun po, doon po ako nagsimula. Nung nagsimula po kasi ako dito, may ibon na po dito, pang street race. Sa bayaw ko po, sa kapatid ng misis ko. Kaya, nagkalapati po ulit ako. Ngayon, ginawa ko po, kinarga ko po lahat yung ibon po dito sa truck. Ayun, walang dumulo. Ngayon, kumuha po ako ng ibang ibon. Doon na po kami nagsimula sa pagiging player ng club. Nagsimula akong kumuha ng ibon nung nagsimula ako ng start ng race ko sa club. Kay paring Padua talaga, sa Kalamba. Siya una kong nakuha na ng mga YB. Ngayon, yun yung YB na mga nakuha ko sa kanya, yun ang mga nilaro ko. Ang bloodline nun, Morris Gordon. Bali 5 po yun eh. Morris Gordon, Florison. Tsaka Taiwan bird. Puro inakay niya po yun. Yun po ang una kong nilaro. Then, sa Mampalad kasi nagkanda leche-leche yung laro kong yun eh. Kaya kasi sa bilang magiging unang laro, malikot pa rin. Nagkanda sakit-sakit yung ibon. Pero maganda rin naman kasi yung performance noon. Tsaka nagpabalik po talaga sa akin ng pag-iibon, pagkakalapati, si Menard Chavez ng Cavite.
kasama ko po sa trabaho doon sa Pampanga. Siya po kasi nag-iibon po siya. Doon po ako. Kumuha na rin po ako kay Boss Eman Cavite, Deliera. Yun, sa kanya galing po yung Stitch, Unbelievable, kay paring CJ Clea, tapos kay paring Alvin Yalong. Doon po talaga nagsimula kumuha. Kumuha ng kumuha, tapos ina-out ko rin pag hindi gumagana, kuha ulit ng bago. Doon po nagsimula ang ano ko. Ngayon, hindi na po ako kumukuha. Tinitingnan ko na po lahat ng ano kung nandito sa loop ko. Naitulong ng pagkangalapati sa akin ay yung stress reliever ko. Yun na lang ng ano ko. Tsaka madalang na rin kasi ako umalis sa bahay. Hindi na ako tulad dati na gala. Ngayon, lagi kami nandito. Ito na nga nagiging banding namin ng mag-asawa eh. Kasi pagka-uwi sa trabaho, silip sa ibon, bago pumasok sa trabaho, silip sa ibon. Yun na lang nagiging libangan ko talaga. Wala na, hindi na nga ako naghalos mag-inom, wala nang ganoon. Mag-iinom pero occasionally. Yun ang nagiging tulong sa akin ng ibon. Mga pang tanggal stress, pag nakikita ko sila, okay na ako doon. Wag lang magkasakit, lalo na pagkarera. Sa misis ko, kasi Monday to Friday may trabaho siya, stay in siya. Pagdating na Saturday siya naglilinis dito ng mga poop tray, kainan. Minsan siya nagpapaligo. Siya nang gaasikaso pag sa Sabado. Linggo kasi may pasok pa kasi ako. Minsan pag Linggo siya sinachat na lang sa akin pag nagkaklak. Sila na nagkaklak sa sila na naghuhuli ng ibon. Ganon. Minsan niya kasi hindi kami nagkakasundo kasi pati breeder ko kahit may itlog pinapaliguan. Doon lang. Pero okay naman 'yon. Pero siya na nagpapaligo ng mga ibon eh. Siya na nag-aasikaso pag pag nandito siya sa bahay sa Sabado at Linggo. Minsan kasama namin magtos eh. Magkasama kami magtos. Pag may oras, pag gagala, totos, diretso gala na. Inaasikaso ko yung mga alagang kalapati ko. Pagkagising ko sa umaga, sila po talaga agad. Bangon sa bigaan, dito po talaga agad ako sa loob. Dito na nga po ako nagkakape sa likod eh. Linis ng patukaan, linis ng painuman, pakain. Sa umaga po yun bago ako pumasok. Then sa hapon naman po, yung bayaw ko po, yung bunsong kapatid ng misis ko, yung magpapakain. Kung makakaabot po siya sa oras. Kasi one day, 1-8 lang po ang pag may derby lang naman po kasi ako ng patuka ng hapon. Pero halos ayaw din po kasi kumain nun. Sanay yung katawan nun. Ngayon, pag Sabado naman po, misis ko po maglilinis ng mga poop tray. Siya na po nagpapaligo. Pagdating sa Linggo, kung may pangsampahan, may abangan, sila na po na maghuhuli ng ibon. Chat na lang po sa akin yung code para i-clock po. Yun po magiging ko po. Yung minsan, pag umaga pang clocking, ako na rin po. Tapos sa pagpaparaging naman ng ibon, umaga pa lang, pinapakawalan ko na sila bago ako maglinis ng patukaan nila. Bago ako magpatuka. Then pagkatapos ko sa lahat maglinis, magpatuka ng breeder, papapasukin ko na po sila. Bali, ang low fly ko po kasi dito, 8 tanghali, medyo mainit. Kasi nga, wala po dito maghapon, di po sila napapalipad na maghapon. Pagpasok po nila ng pagpatuka ko po, bago po ako umalis, papalabasin ko po ulit sila. Tapos, bahala na po sila pumasok doon, pagbalik ko po sa Magtatrabaho na rin po kasi ako. Hindi ko po kasi talaga kayang bantayan maghapon. Yung 3 times a day mag-loop line, hindi po ko talaga kakayanin. Kaya ang adjustment po talaga, ang laki sa loop po. Kaya gumawa po kasi ako ng programa na naayon po sa sa schedule ng pasok ng trabaho. Sa breeders naman po, bago ako magsalang, pinupurga ko po muna talaga. 2 times po ako magpurga. Sa 2 weeks. 2 times ako magpupurga para mawala po talaga. Tapos dito po sila nakalagay, yung mga hen. Yung kakhiwalay po yun, dito po pinapaarawan. Then, pag nagsalang ako, kailangan, naka-flashing sila. Ang ginagamit ko po kasi pang-flashing, Turboflux. Sa po yun, inner. Inner po ako
Kasi yung sa outer naman po kasi paligo lang po yun, okay na po ako dun. Yung pampurga naman po kasi, kung anong available sa market, yung po ginagamit ko katulad ng hammer. Hammer po kasi, hinahati ko po yun. Hindi po ako nagbubuo, naawa po ako sa ibon. Bago ko naman po kasi sila purga, hindi ko po sila pinapakain ng umaga. Magpapakain ako pag nailabas na nila yung dapat ilabas. So, Yung sa theory siya, naniniwala ka ba dun? May selection ka ba sa pakpak, sa mata, eyesight? sa mga eye sign, pakpak, hindi po kasi ako hindi po ako doon. Hindi naman po ako against sa kanila, hindi naman po ako against sa mga ganun. Pero ang ano ko lang po kasi kung anong gusto kong i-breed, anong gusto kong banggaan, kung anong gusto kong lalo na po pag may lipad ng ibon, kung may history na po talaga. Doon po ako nagbe-base. Sa eye sign, wala po ako doon, hindi po ako nag-aano. Sa pakpak, hindi po. Body conformation, yes, nag-aano po ako. Yung maliit na hen, paparisan ko po ng medyo malaki-laki pungkak. Hindi po ako nagpaparis ng maliit na maliit. Kasi ang linalabas po kasi maliit. Hindi po tatagal sa karera para sa akin po yung pinakamaliit. Medium size lang po yung pinapalabas ko. Sa mga flyers ko naman, mula inakay, pagkawalay ko po nan, dito ko po nilalagay. May cage po kasi dito yan. 1 month or 3 weeks po sila dyan. Then, pag kumakain na sila ng maganda, nakita ko na po silang makikipagbalyahan na po sa pagkain, lalagay ko na po sila sa loob. Ngayon, 2 weeks po sila sa loob, hindi po yung pag-aano. Pag na po yan, pag naka-parch na po sila, may sarili na po silang tungtungan, papakawalan ko po flyer ko. Pag pinakawalan ko po flyer ko, huli na po yung medyo mainit na po. Tapos nakapakain na po ako sa papakawalan kong YB. Saka po sila papakawalan. Wala na po akong pagdating kasi sa trapping po, tinuturuan ko po sila sa stick. Wala na po akong cage na nilalagay diyan. Palalapag na lang po sila. Yung mga nasa labas na po matatanda, yun na po ang magtuturo sa kanila para pumasok sa trapdoor. Then lalalayan na lang po ng stick. Sa pag naman po, hanggang sa po nila paglaki, kasama na po yun pag raging nila. Okay na po sa akin yung 2 beses ako magpalipad sa isang araw, sa umaga lang kasi wala namang pagpapalipad sa hapon. Ang palipad ko po talaga is 8. Papakain ng mga 30 minutes nga lang po ang lipad ng ibon ko, okay na po ako dun Papakain na po ako. Then pagpasok ko ng 9, bago ako pumasok, pag alis, papaliparin ko na po silang lahat. Ulit. Bahala na po sila pumasok niyan pag sa kanila ng sarili na po nila. Pero may naka-stack po kasi yan dito na konting patuka. Hindi ko po inuubusan. Konting-konti lang naman po para sa hapon nila. Sa merienda, parang gusto nila tumuka, tutuka po sila. Tapos yung painuman ko, dito po nilalagay sa baba. Pag palis po ako. Kasi pag dito po, maaarawan. Nagkakasakit sa baga. Doon po yun Tapos hanggang sa training naman po kasi, hindi po ako madalas mag-toss. Self-toss. Hindi po madalas. Magtotos lang po kami pag gagala kami ni Mrs. Totos kung saan po kami gagala. Pero ang unang training ko talaga niyan, track talaga. Nakaano po talaga ako sa track. Nakadepende po talaga ako. Pag hanggang derby na po yun. Ang nangyayari po kasi, pag derby, pag may nauunang track, sinasampahan ko na po. Ngayon, pag may nahuhuling track, minimidtos ko pa po yun. Sinasampa ko po yun sa weekdays. Tapos sa Biyernes, pampa naman sa unang track. Yun po ang nagiging sistema. Para kakabisado po nila yung pabalik ng yung pabalik na daan nila po. Pagdating naman po sa feathering, dati nagpe-feathering po ako nung may oras pa po ako talaga dito. So, yung freelance pa po akong technician. Nagpe-feathering po ako 1 month bago ang karera. Ngayon po, hindi na po kasi may trabaho na po ako. Naka full-time technician po ako sa isang company po namin Ngayon, maasa na lang po ako sa lakas ng ibon po kung paano sila mag-a-adjust sa karera. Bloodline na lang po talaga sasandalan po natin. Tsaka yung pag-breed natin, paano natin sila i-handle. Simula inakay pa sila. Kasi gusto ko kasi pag lumabas ang inakay, malakas talaga.
Hindi po talaga ako nagpapalabas ng ano, may lumabas na mahina. Out talaga, hindi talaga po tinutuloy kasi naranasan ko na po yun dati nung nag-uumpisa pa lang po ako na ang mahinang ibon, sinosurvive ko pa. Pagdating sa karera, di talaga, maka-entryhin ka lang, wala na. Sayang ang pagod. Kaya kailangan ang rules dito sa loop ko, pag mahinang YB, hindi na pinapatuloy. Sa sakit po ng ibon, so, sa YB pa lang malakas, gusto ko malakas na po. Ang kailangan ko lang po talaga kasi, hindi po sila magkakasakit. If ever na magkasakit man po talaga sila, kunyari, one eye. Pag magka one eye po sila, tinitira ko po talaga agad ng Turboflux. Lalong-lalo na po sa mga YB ko, na lumilipad na. Katulad po dito sa design ng loop ko, sama-sama, flyer, tsaka yung YB, handcuff, mas ano po ako, mas curing po ako. Yung pangkalahatan, bibigay po ako. Sa tubig po ako nagbibigay ng panggamot ko po ng ng one eye. Kasi ang ayaw ko po yung maghahawaan po agad. Kasi masakit po talaga pag nagkahawa ng ibon, lalong-lalo na sa mga naka-young bird, lalong karera na. Yun po ang mas masakit. Kung doon ka tatamaan po talaga ng malakas-lakas. Ang ginagamit po kasi noon, pag sa mga ganyang sakit, one eye, sa totally hindi talaga ako agad nagbibigay. Tinitingnan ko kung kakayanin ng ibon. Pag may hindi talaga kakayanin, Turboflux. Straight po yun, 1 week, bigay ko. 3 drops sa, sa tubig. Depende sa volume ng ibon ko kung ilang ibon. Ngayon kung mas malala, salmonella, Turboflux pa rin po. Palagi po Turboflux po talaga, user po talaga ako ng Turboflux. Hindi sa pagpo-promote. Yun po talaga ang gamit ko. Kasi ang akin naman kasi, ayaw ko talaga magkasakit. Kung ayaw mo magkasakit ng ibon, doon ka na sa prevention. Best, much better than cure. Palakasin mo na lang talaga immune system ng ibon mo kung ayaw mong tamaan ka talaga ng ganun. Kasi masakit talaga pag talong-talo ka talaga pag tinamaan ng sakit.